Sa pagkamatay ko, akala ko ay tapos na ang lahat. Ang sakit, ang hirap, ang pag-ibig na hindi ko naranasan sa mundo ng mga buhay. Ngunit sa pagmulat ng aking mga mata, hindi ko inaasahan ang bagong simula. Isang mundong puno ng liwanag at mga nilalang na hindi ko pa nakikita noon. Ang mga puno ay tila kumikinang. Ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak na hindi ko pa naamoy. Ako ay nabuhay muli sa isang lugar na hindi ko akalain na mag-e-exist. Sa aking paglalakad, naririnig ko ang mga bulong ng hangin. Tila may mga kwento itong nais iparating. Hindi ko pa mawari kung ano ang dahilan ng aking pagkabuhay sa mundong ito. Ngunit nararamdaman kong may kakaibang puwersa ang nagdadala sa akin sa isang direksyon. Sa gitna ng aking paglalakbay, nakilala ko siya. Isang lalaking nag-aabang sa gilid ng ilog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kirot ding hindi maipaliwanag. Sa una naming pagkikita, hindi ko pa alam ang kanyang pangalan, ngunit ang kanyang presensya ay tila pamilyar. Parang matagal ko na siyang kilala, kahit pa ang kanyang mukha ay hindi ko pa nakikita sa aking nakaraang buhay. Matagal na kitang hinihintay, bulong niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pangungulila. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang kanyang sinasabi. Sa kabila ng aking pagkalito, may bahagi ng aking puso ang tila tumugon sa kanyang mga salita. Parang may puwang na puno ng lamig ang biglang napuno ng init. Nandito ka na rin sa wakas, patuloy niya. Sa wakas, ang ating mga puso ay nagtagpo muli. Sinubukan kong intindihin ang ibig niyang sabihin, ngunit ang aking alaala ay tila isang blangkong papel. Sino siya? Bakit niya ako hinihintay? Ano ang aming nakaraan? Ang mga tanong ay nagpaikot-ikot sa aking isipan, ngunit walang sagot. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Parang ang mga bituin sa langit ay nag-uusap sa amin, binibigyan kami ng mga pahiwatig sa aming hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maipaliwanag ang kakaibang takot na bumabalot sa aking puso. Parang may hindi inaasahang mangyayari. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-ibig na hindi ko pa naranasan. Isang pag-ibig na puno ng kasaysayan na hindi ko pa alam. Ngunit sa kabila ng aking kawalan ng kaalaman, naramdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman ang aming kwento. Habang kami ay naglalakad sa tabi ng ilog, biglang kumulog ang kalangitan. Ang hangin ay tila nag-iba ang direksyon, at ang paligid ay biglang nagdilim. Ano ito? Tanong ko sa kanya. Nanginginig ang aking boses sa takot. Ang mga nilalang ng kabilang mundo ay nagagalit. Sagot niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. May peligro tayong haharapin, ngunit kailangan nating magpatuloy. Sa aking kalooban, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong pagsubok. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy, isang liwanag ang bumalot sa amin. Ang mga larawan ng aming nakaraan ay nagpakita sa aking isipan. Nakita ko ang aming mga ngiti, ang aming mga luha, at ang aming mga pangarap. Ngunit sa likod ng mga ito, may isang lihim na nagtatago. Sa pagmulat ng aking mga mata, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa akin. Ang aking paligid ay puno ng mga kulay na tila mula sa isang panaginip. Mga pastel na kulay rosas, asul, at berde na kumikislap sa ere. Napagtanto kong nasa isang mundo ako na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na tila alam na ito ay isang pamilyar na lugar. Habang ako'y lumalakad, ang mga hakbang ko'y tila walang bigat. Ang lupa ay malambot sa ilalim ng aking mga paa at parang tinatawag ako ng hangin na sundan ito. Napansin kong may mga bulaklak na nagiging alon sa tuwing dadaan ako. Tila ba sinasamba ang aking presensya. Sa aking puso,
Naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na saya. Ang pakiramdam na uhaw akong maunawaan. Hindi nagtagal, narating ko ang isang malaking puno ng mga liwanag na alitaptap. Ang mga sanga nito'y tila umabot hanggang sa langit. At sa ilalim nito, may isang lalaki na nakaupo. Nakatingin sa akin ng buong init at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na tila mga bituin sa gabi. At ang kanyang ngiti ay naghatid ng kakaibang init sa aking puso. Ako ba'y nananaginip? Tanong ko sa kanya. Bagamat sa kaibuturan ng aking puso, alam ko ang kasagutan. Ikaw ay narito, sagot niya. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Sa wakas, natagpuan din kita. Sa kanyang mga salita, biglang bumalik ang mga alaala. Mga alaala ng isang buhay na ako'y ibang tao. Isang babaeng nagmahal sa lalaking nasa aking harapan. Nagbalik sa akin ang mga alaala ng aming mga sandali, mga pangako, at mga pangarap na hindi natupad dahil sa isang trahedya. Ikaw ang hinihintay ko. Sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Nangibabaw ang pag-ibig ko sa lahat ng kahirapan at sa wakas, narito ako. Lumapit siya, kinuha ang aking kamay, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon na tila bumabalot sa amin ng mahigpit. Ang mundo sa paligid namin ay tila mas nagningning, at ang kanyang presensya ay nagdala ng isang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Sa aming pag-uusap, nalaman ko na siya ay naghintay sa akin sa kabilang mundo. Naniniwala na darating ang araw na kami magkikita muli. Ang kanyang pag-asa ang nagtulak sa akin na hanapin siya. Kahit sa kabila ng mga alaalang unti-unting nawala sa akin sa bawat reinkarnasyon. Ngunit sa kabila ng saya, may bagay na tila mali. Habang siya'y nagsasalita, napansin ko ang kanyang mukha na nagbabago. Tila may anino na dumadaan sa kanyang mga mata. Hindi ko maiwasang itanong, ano ang nasa kabila ng liwanag na ito? Umiling siya at may lungkot sa kanyang mga mata. May mga bagay na hindi ko pa maipaliwanag, ngunit may panganib na nagbabadya. Sa mundo na ito, hindi lahat ay tulad ng nakikita natin. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng kaba sa aking puso. Ano ang ibig mong sabihin? Mayroong maaaring masira sa atin? May mga puwersa na nais tayong paghiwalayin muli, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng alalahanin. At kailangan nating maging handa. Hindi ko maiwasang yakapin siya ng mahigpit, natatakot na baka ang sandaling ito ay mawala sa isang iglap. Paano tayo magiging handa? Tanong ko, puno ng pag-aalala at determinasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang lupa ay biglang yumanig. Ang mga kulay sa paligid ay nagiba, tila nagiging mas madilim at mas malamig. Ang mga alitaptap ay naglaho at ang puno ay tila nabalot ng anino. Narito na sila, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. Kailangan nating umalis. Nagsimula kaming tumakbo, ngunit sa bawat hakbang, ang mundo ay tila nagiging mas magulo. Ang mga anino ay bumalot sa amin, at naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila humahabol sa amin. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humihigpit sa akin, ngunit sa kabila ng lahat, may tiwala ako sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagkaroon ng isang matinding liwanag, at naramdaman ko ang kanyang mga braso na bumitaw sa akin. Hindi! Sigaw ko, ngunit ang kanyang mukha ay naglaho sa liwanag. Naiwang mag-isa, ako'y napaluhod. Ang puso ko'y nag-aalab sa pag-aalala at pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat, may boses sa aking isipan na nagsasabing hindi ito ang katapusan. Kailangan kong hanapin siya muli kahit gaano pa kahirap. At doon, sa gitna ng kadiliman, natagpuan ko ang aking determinasyon. Hindi ko siya susukuan, hindi sa pagkakataong ito. Magagawa ko ang lahat para mahanap siya muli.
sa kabila ng mga hadlang at panganib na naghihintay. Sa kabila ng tila, walang katapusang dilim ng gabi. Ang ilaw ng buwan ay nagsilbing gabay ko sa paglalakbay sa kaharian ng mga anino. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila yumayakap sa akin. Ang mga bulong ng kaluluwa na humuhuni sa aking pandinig. Hindi ko maalis-alis sa isip ang lalaking aking nasilayan sa kabilang buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako at pag-asa. Alam kong siya ang aking hinahanap, ngunit ang tanong ay paano ko siya muling matatagpuan sa mundong ito. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang magbagong anyo, naglalabas ng mga imahe ng nakaraan. Narito ako, sa isang daan na puno ng mga alaala. Ang mga puno ay tila nagsasalita, kinukuwento ang mga panahon kung saan ang lahat ay puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Sa gitna ng aking pagninilay-nilay, isang tiyak na alaala ang bumalik sa akin. Ang aming huling sandali bago ako nagising sa bagong buhay. Sa kanya, ako'y nangako na kahit saang mundo kami dalhin ng kapalaran, kami muling magtatagpo. Ang paglalakbay na ito ay puno ng mga pagsubok. Sa bawat pagliko, may mga anino ng nakaraan na sumusubok iligaw ako. Mga boses na tumatawag sa akin upang bumalik. Ngunit hindi ko ito pinansin. Sa kabila ng lahat, ang aking puso ay kumakabog sa pag-asang muli ko siyang makikita. May nadarama akong kakaiba sa hangin, isang enerhiya na tila humihila sa akin patungo sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Ngunit alam kong dapat kong puntahan. Sa wakas, narating ko ang isang lambak na nababalot ng liwanag. Puno ito ng mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan, at sa gitna nito ay ang isang tulay na gawa sa mga sinulid ng ginto. Habang papalapit ako, naramdaman kong ang bawat hakbang ay nagpapalapit sa akin sa isang destinasyon na puno ng pag-asa at pag-ibig. Sa dulo ng tulay, nakita ko siya. Ang lalaking aking hinahanap. Ang kanyang anyo ay tila mas maliwanag kaysa sa lahat ng ilaw sa paligid. Sa kanyang mga mata, naroon ang alaala ng aming pag-iisa sa kabilang buhay. Sa kabila ng distansya, alam kong siya ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na muling makasama ako. Ako'y nandito. Ang kanyang bulong ay sumalubong sa akin, tila isang musika sa hangin. Ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang magpatigil ng oras, at sa isang iglap, kami magkatabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Ang kanyang yakap ay puno ng init at katiyakan, na para bang kami ay hindi na muling magkakalayo. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang lupa na tila gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Ang paligid ay nagbago, ang liwanag ay naglaho, at sa harapan ko ay isang pintuan na tila bumukas mula sa kawalan. Sa likod ng pintuan, isang kabalintunaan ang nag-aantay. Ang isang mundo na puno ng kasinungalingan at ilusyon. May kailangan kang malaman, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang mundong ito ay hindi kasing payapa ng iyong inaakala. May mga puwersa na nais tayong ilayo sa isa't isa. Naguluhan ako sa kanyang sinabi, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam kong kailangan kong harapin ang bagong hamon na ito sa kabila ng panganib. Ang pintuan ay tila humihila sa amin, nag-aalok ng mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumababag sa akin. Hindi kita iiwan, pangako ko sa kanya. Ang aking puso ay puno ng tibay. Ano man ang mangyari, tayo'y magkasama. Hinawakan namin ang kamay ng isa't isa at sabay kaming pumasok sa pintuan. Ang paligid ay nagbago. Ang mga kulay ay nagsimulang maghalo-halo at kami itinapon sa isang mundo na puno ng misteryo at pagsubok. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga lihim na pandama, at ang lupa ay naglalabas ng mga imahe ng mga posibilidad na hindi ko pa naiisip.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ko. Siya ang aking gabay, ang aking tagapagligtas sa kabila ng panganib na dala ng bagong mundo. Alam kong kami magiging matagumpay. At sa bawat hakbang namin sa misteryosong daang ito, isang tanong ang hindi ko mawaglit sa isip. Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin sa kabilang mundo? Sa pagmulat ng aking mga mata, isang bagong mundo ang bumungad sa akin. Ang paligid ay tila isang panaginip. Mga kulay na hindi ko pa nakikita. Mga tunog na hindi ko pa naririnig. Ang hangin ay puno ng enerhiya na tila nagmumula sa pinakaloob ng aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng mundong ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang pakiramdam ng déjà vu. Ang pakiramdam na alam ko na ang lugar na ito, ngunit hindi ko matukoy kung saan o paano. Naglakad ako sa gitna ng isang parang napuno ng mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng isang kakaibang araw. Ang mga bulaklak ay naglalabas ng banayad na musika habang ang hangin ay dumadaloy sa kanila. Ang kanilang mga tunog ay parang isang tawag sa akin. Isang tawag na hindi ko maipaliwanag, ngunit hindi ko rin matanggihan. Habang ako ay patuloy na naglalakad, nakita ko siya sa malayo. Nakatayo sa ilalim ng lilim ng isang puno na may mga dahon na kumikinang. Ang kanyang presensya ay parang isang liwanag na umaakit sa akin, isang liwanag na matagal ko nang hinahanap. Sa bawat hakbang ko ay nararamdaman ko ang pag-init ng aking puso, isang bagay na hindi ko pa naranasan sa mundong aking iniwan. Siya ay nakatingin sa akin, may ngiti sa kanyang muka na puno ng pag-asam at pagmamahal. Hindi ko maiwasang mapangiti rin habang unti-unti akong lumalapit sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may mga alaala na tila kumikislap, mga alaala na hindi ko maintindihan, ngunit nararamdaman kong bahagi ng aking pagkatao. Matagal kitang hinintay, sabi niya, at ang tono ng kanyang boses ay tila isang musika sa aking pandinig. Alam kong darating ka. Ang kanyang mga salita ay may misteryo, isang misteryo na naguudyok sa akin na magtanong. Paano mo nalaman na nandito ako? At sino ka? Ngumiti siya. At ang kanyang ngiti ay puno ng pag-unawa sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Ako si Elias, ang taong naghintay sa iyo mula sa kabilang buhay. Nahanap kita muli sa mundong ito dahil sa pangako na ibinigay natin sa isa't isa. Hindi ko maintindihan, ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumabalot sa akin ng init at katiyakan. Ang pangalan niyang Elias ay parang isang pamilyar na tunog, isang tunog na naguudyok ng alaala na hindi ko maabot. Pangako? Anong pangako? Na sa bawat pagkakataon na magkahiwalay tayo, hahanapin natin ang isa't isa. Sa bawat buhay na lilisanin natin, sisikapin nating magtagpo muli. Dahil ang pagmamahal natin ay hindi nalilimitahan ng oras o espasyo. Ang kanyang mga salita ay tumimo sa aking puso. At sa isang iglap ay parang may piraso ng alaala na bumalik sa akin. Isang alaala ng isang pangako. Isang gabi sa ilalim ng mga bituin. Isang pag-ibig na walang hanggan. Ang mundo ay tila nag-iba. Ang mga kulay ay naging mas maliwanag. Ang musika ng mga bulaklak ay naging mas malinaw. Ngunit sa gitna ng pagtagpo at pag-unawa, may isang bahagi ng aking isipan na nag-aalinlangan. Kung ang pagmamahal natin ay walang hanggan, bakit ko nakalimutan? Si Elias ay tumingin sa akin, at sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Dahil sa bawat bagong simula, may mga bagay na kailangang kalimutan upang makapagpatuloy. Ngunit sa mundong ito, may kapangyarihan kang alalahanin muli. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Isang bigat na tila pumipigil sa akin na magtanong pa. Ngunit sa gitna ng pag-uusap namin, may isang bagay na bumabalik sa akin. Isang alaala ng isang kaharian
isang digmaan, at isang sakripisyo. Ang mga alaala ay tila isang pelikula na naglalaro sa aking isipan, at sa bawat eksena ay may kasamang damdamin na nagpapakirot sa aking puso. May digmaan, sabi ko, halatang nabigla sa aking sariling mga salita. May digmaan na naghiwalay sa atin. Si Elias ay tumango at sa kanyang mga mata ay may pag-unawa. Oo, may digmaan. At sa digmaang iyon, nagkaroon ng sakripisyo. Pero sa kabila ng lahat, nandito tayo. Ngunit sa kanyang mga salita, may isa pang alaala na bumabalik. Isang huling halik, isang huling yakap, at isang pangako na magtatagpo muli. Ang lahat ng ito ay nagtatapos sa isang eksena na hindi ko inaasahan. Isang lihim na itinago sa ilalim ng mga ulap ng digmaan. Isang lihim na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ngunit may isa pa, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. May isang bagay na hindi natin alam, isang bagay na hindi natin naalala. Ngumiti si Elias, at sa kanyang nangiti ay may isang uri ng pag-asa. Oo, at ang lihim na iyon ay ang magbibigay sa atin ng daan upang malaman kung sino ang tunay na kalaban. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa akin. At sa likod ng kanyang nangiti ay may misteryo na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, alam kong ang pag-ibig namin ay magiging gabay sa paglalakbay namin sa mundong ito. Ang mundo ay puno ng kababalaghan. At sa gitna ng pag-ibig at alaala, isang bagong kabanata ang magsisimula. Isang kabanata na puno ng pag-asa at panganib. Isang kabanata na magdadala sa amin sa bagong pakikipagsapalaran. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang lihim na magbabago sa aming kapalaran? Sa gitna ng bagong simula, ang sagot sa tanong na ito ang magiging susi sa lahat. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng mahiwagang anino sa paligid habang ako'y naglalakad sa gilid ng lawa. Ang mga alon ay tila may sariling buhay, kumikislap at nagsasayaw sa ilalim ng kalangitan. Pakiramdam ko'y nasa ibang mundo ako. Isang mundo kung saan ang oras ay hindi mahalaga at ang lahat ng bagay ay may sariling kwento. Matagal na panahon nang lumipas mula nang una kong narinig ang mga bulong hinggil sa kanya. Ang lalaking naghihintay sa kabilang buhay. Ang aking kaluluwa na tila may koneksyon sa kanya sa hindi maipaliwanag na paraan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pag-angat ng aking puso. Ang pag-asa na sa wakas ay matutuklasan ko ang katotohanan sa likod ng mga misteryo. Nang makarating ako sa dulo ng daan, tumambad sa akin ang isang lumang simbahan, halos natatakpan ng mga lumang puno at baging. Ang lugar na ito, ayon sa mga kwento ng matatanda, ay isang portal patungo sa kabilang mundo. Isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nagtatagpo, naghihintay, at nagmamahalan sa kabila ng mga hangganan ng oras at espasyo. Sa bawat hakbang ko papasok sa simbahan, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin. Tila may sariling buhay. Ang mga kandila ay nagliliwanag sa madilim na sulok. Ang kanilang mga liwanag ay nagbibigay ng init sa malamig na paligid. Alam kong sa kabila ng mga pader na ito ay naroon siya. Ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ngunit may kirot din ng takot. Paano kung hindi siya ang inaakala ko? Paano kung ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang? Sa gitna ng altar, nakita ko ang isang lalaking nakatayo. Ang kanyang anyo ay pamilyar, ngunit tila may kakaiba sa kanyang presensya. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanyang mga matang puno ng kwento, mga matang tila kilala na ako sa kabila ng aming pisikal na pagkakahiwalay. Ikaw ba si Rafael? Tanong ko. Ang boses ko'y halos pabulong sa kaba. Ngumiti siya, isang ngiting punong-puno ng pag-unawa at pagmamahal.
Matagal na kitang hinihintay. Sagot niya. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Sa bawat pag-ikot ng buhay, sa bawat pagtawid ng kaluluwa, alam kong darating ka. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng init sa aking puso. Ngunit kasabay nito ay isang alon ng alaala ang bumalik sa akin. Mga alaala ng mga nakaraang buhay kung saan kami nagkita, nagmahal at naghiwalay sa iba't ibang anyo. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng iyon, ng mga pangakong hindi natupad at ng mga pag-asa na muling nabuhay. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya ay nararamdaman ko ang koneksyon sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa, puno ng pagmamahal na walang hangganan. Ang pag-ibig natin ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Sabi niya, ito'y nagsisimula muli sa bawat pag-ikot ng ating mga kaluluwa. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may nakatagong lihim, isang bagay na hindi ko inaasahan. May kailangan kang malaman, dagdag niya. Ang kanyang boses ay nagbago, puno ng lungkot at pag-aalala. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang pag-aalala na tila sumusuot sa aking kaluluwa. Ano yon, Rafael? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kaba. Ang ating kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, sabi niya. May isang sumpa na pumipigil sa atin. Isang sumpa na mula pa sa unang buhay natin. Ang kanyang mga salita ay tila kidlat na bumagsak sa akin. Ang sumpa? Paano ito nangyari? Sino ang may kagagawan? Ang mga tanong ay nag-aagawan sa aking isipan. Mga tanong na tila walang kasagutan. Sa bawat buhay natin, tayo'y nagkikita, ngunit laging may hadlang, patuloy niya. At ngayon, ang oras ay nauubos. Kailangan natin itong lutasin. Kailangan nating malaman ang tunay na dahilan bago pa mahuli ang lahat. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng matinding kaba sa aking puso. Ngunit kasabay nito ay isang bagong pag-asa. Alam kong ang pag-ibig namin ay may kakayahang magtagumpay. Laban sa kahit anumang balakid. Ngunit paano namin ito magagawa kung hindi namin alam kung saan magsisimula? Sa bawat pag-ikot ng buhay, sa bawat pagtawid ng kaluluwa, alam kong ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang aming pag-ibig sa kabila ng sumpa ay tuloy-tuloy na magtatagumpay. Ngunit paano namin ito magagawa? Ang tanong na iyon ay tila isang bangin na kailangang tawirin upang maabot ang kabilang mundo kung saan ang aming pag-ibig ay walang hanggan. Sa kabila ng tila walang katapusang kadiliman, naramdaman ko ang unti-unting pag-usbong ng liwanag sa aking harapan. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang tibok ng puso na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa diwa na tila matagal nang nawala. Paano nga ba na ang isang mundo na puno ng misteryo ay nagiging tila pamilyar? Mula sa aking pagkaka-reincarnate, marami na akong naranasan. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik, ngunit hindi ko mawari kung alin sa mga ito ang totoo at alin ang bunga lamang ng aking imahinasyon. Ngunit sa paglalakbay na ito, ang bawat tanong ay tila may kasagutan. Sa aking paglalakad, napansin ko ang mga bulaklak na tila nangungusap sa hangin. Ang kanilang mga kulay ay sumasalamin sa aking damdamin, ang pagnanasa at ang pag-asa. Sinundan ko ang landas na pinalilibutan ng kagandahan, at dito ko siya muling nakita. Siya, ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Naroon, nakatayo sa isang mundo na tila hindi para sa mga mortal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may halong lungkot na hindi ko mawari. Sa kabila ng agwat ng panahon, ang kanyang presensya ay nananatiling makapangyarihan at puno ng mga alaala ng aming pinagsamahan. Ikaw ba ito? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang aking puso
ay tila hindi mapakali sa paghahanap ng kasiguraduhan. Ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa aking paligid at sa isang iglap, ang aking mga pagdududa ay napawi. "Oo, ako ito," sagot niya. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Matagal kitang hinintay sa mundong ito at sa kabila. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng init sa aking puso. Ngunit sa likod nito ay may nararamdaman akong pangamba. Paano kung ang mundong ito ay magbago? Paano kung ang aming pag-iisang muli ay hindi magtagal? Ang mundong ito ay hindi kasing dali ng inaakala mo. Patuloy niya habang dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, narito ako para sa iyo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa isang iglap, ang mga alaala ng aming nakaraan ay bumalik. Mula sa aming unang pagkikita hanggang sa huling pamamaalam, ang lahat ng ito ay tila isang panaginip na hindi ko gustong magising. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakikita akong misteryo. Isang tanong na hindi ko matukoy. Isang lihim na tila nais na lumabas. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, isang malakas na hangin ang bumalot sa amin. Tila nagbabadya ng pagbabago. "May isang bagay na kailangan mong malaman," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging seryoso. "Ang mundong ito ay puno ng mga lihim, mga bagay na hindi mo inaasahan. At isa sa mga ito ay ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon." Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting takot sa aking puso. Ngunit hindi ko maalis ang pagnanasa kong malaman ang katotohanan. Ano ang lihim na ito? Bakit tila nagbabanta ang hangin sa aming paligid? Habang kami ay naglalakad, ang liwanag sa paligid ay unti-unting nagbabago. Tila nagiging mas makulay, mas puno ng buhay. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman ko ang presensya ng isang anino na sumusunod sa amin. "May nagbabantay sa atin," bulong niya, habang hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Hindi ko alam kung sino o ano, pero kailangan nating maging handa. Sa gitna ng kagandahan ng mundong ito, ang kanyang mga salita ay nagbigay ng babala. Ang mga bulaklak na dati puno ng kulay ay tila unti-unting nawawala, at ang hangin na dati ibanayad ay naging malamig. Kahit na ang aming pag-iisa ay puno ng pag-asa, ang misteryo at panganib na nasa paligid namin ay hindi maikakaila. Ang aming paglalakbay ay tila isang pagsubok na kailangan naming lampasan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Sa dulo ng landas, kami huminto at tumingin sa isa't isa. Sa likod ng kanyang mga mata, naramdaman ko ang pagnanasa na ipaglaban ang aming pagmamahalan. Kahit na ang mundo ay tila nagbabanta na kami paghiwalayin muli. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at ang lupa sa aming kinatatayuan ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, ang liwanag na nagbigay ng pag-asa ay nawala at kami binalot ng kadiliman. Ang aming mga kamay ay nagkahiwalay. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagong mundo ang nagbukas sa harapan ko. Isang mundo na puno ng misteryo at panganib na hindi ko inaasahan. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa kabilang mundo? Ang mundo sa aking paligid ay tila pinaitim ng mga anino ng nakaraan. Sa bawat hakbang ko sa bagong lupain na ito, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala na hindi ko mawari kung akin ba o bahagi lamang ng nakaraang buhay. Sa aking paglakad, ang mga puno ay tila mga bantay na nagmamasid. Ang kanilang mga dahon ay bumubulong ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Si Elian, ang lalaking matagal nang naghihintay sa akin sa kabilang buhay, ay nasa tabi ko pa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, bagaman may bahid ng kalungkutan. Sa bawat sulyap niya sa akin,
Nararamdaman ko ang koneksyon namin, isang koneksyon na lampas sa oras at espasyo. Ngunit sa loob ng koneksyon na iyon ay may misteryo, isang bagay na hindi ko pa lubos na maabot. Alam mo ba kung bakit tayo narito? Tanong ko sa kanya, habang patuloy kaming naglalakbay sa landas na tila walang katapusan. Tumigil siya saglit. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang sagot ay nasa iyo, sa loob mo. Ngunit kailangan mo itong matuklasan sa sarili mong paraan. Ang sagot niya ay tila isang palaisipan. Sa kabila ng kanyang presensya, ang kanyang mga salita ay hindi nagbibigay ng kasiguraduhan. Ngunit alam kong kailangan ko siyang pagkatiwalaan. Sa likod ng kanyang mga mata ay may sikreto, isang bagay na magpapabago sa lahat. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid namin. Parang may kinalaman ito sa isang bagay na malapit nang mangyari. Ang mga anino sa paligid ay unti-unting nagiging mas malinaw, na para bang nagkakaroon sila ng sariling buhay. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam ng déjà vu. Bigla kong napansin ang isang bagay sa gilid ng daan. Isang lumang libro. Ang mga pahina nito ay tila galing sa isang sinaunang panahon. Walang pag-aalinlangan, dinampot ko ito. Sa aking paghawak, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking mga daliri. Ang libro ay tila puno ng mga lihim na naghihintay na mabuksan. Elian, ano ito? Tanong ko, habang nagbubukas ng isang pahina. Yan ang aklat ng mga alaala, sagot niya. Nasa loob niyan ang mga kwento ng lahat ng kaluluwa na lumipas sa mundong ito. Baka nandyan din ang kwento mo. Habang binubuklat ko ang mga pahina, ang mga larawan at salita ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang mas malawak na larawan. Sa bawat pahina ay may mga kwento ng pag-ibig, pagkawala, at pagkikita muli. Mga kwento na tila pamilyar. Hanggang sa isang pahina ay nagpakita ng isang larawan na halos makalimutan ko na. Ang sarili kong muka kasama si Elian, sa isang puok na puno ng liwanag. Elian, ito tayo, bulong ko. Ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. O, tayo nga. Ngunit may kailangang malaman ka pa. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na isang mensahe. Isang pahayag na tila nagpapasya sa kinabukasan namin. Ang muling pagkikita ay hindi palaging nangangahulugang pagtutuloy. Ang pag-ibig ay maaaring maging isang siklo ng paglimot at pag-alala. Ang mga salita ay bumalot sa akin ng takot. Ano ang ibig sabihin nito? Ang aming kwento ba ay hindi nagtatapos sa pagkikita muli? Sa kabila ng ligaya na naramdaman ko sa pagkatagpo kay Elian, bigla akong natakot sa ideya ng muling pagkawala. Elian, ano ang mangyayari sa atin? Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi ko na marinig. Ang bawat kaluluwa ay may sariling landas, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na tayo magkikita muli. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang paggalaw sa paligid. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho. At ang landas na aming tinaraanan ay nagbago, na parang nagbubukas ng bagong daan. Ang hangin ay lumakas, at ang mga dahon ay nagsimulang mag-ihip ng mas mabilis. Ang mundo ay nagbabago sa harap namin, isang palatandaan na may paparating na pagbabago. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot sa loob ng aking isip. Parang isang piraso ng alaala na matagal nang nakatago ay unti-unting lumilitaw. Ang alaala ng isang pangako, isang sumpaan na ginawa sa pagitan ng dalawang kaluluwa na hindi nagkikita, ngunit nananatiling magkaisa. Habang ang mga anino ay unti-unting naglalaho, nagbigay ito ng daan sa liwanag. At sa liwanag na iyon ay nakita ko ang isang pinto,
isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Sa likod ng pinto ay may bagong landas, isang landas na puno ng pag-asa ngunit may halong takot. Elian, kailangan nating buksan ang pinto na ito, sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang malakas na hangin ang nagpaikot sa amin, at ang pinto ay biglang naglaho. Sa likod ng pag-ikot ng hangin ay may isang boses na nagmumula sa loob ko. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko mawari. Ang kwento nyo ay hindi pa tapos, sabi ng boses. Ngunit kailangan mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit kayo narito. Sa ilalim ng liwanag ng bagong umaga, naiwan kaming nakatayo, magkasama, ngunit puno ng mga katanungan. Ang mundo sa paligid namin ay nagbago, at sa pagbabago na iyon ay naramdaman ko ang bagong simula. Ngunit ang tanungan ay nanatili. Ano ang susunod na kabanata para sa amin ni Elian? Mula nang magising ako sa kakaibang mundong ito, ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga bituing unti-unting nagliliwanag sa karimlan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong papalapit na ako sa isang mahalagang bahagi ng aking buhay, sa isang taong matagal ko nang hinahanap. Ang mga puno at halaman sa paligid ay pumapangalumbaba sa hangin. Tila binubulong ang mga kwento ng kanilang sinaunang pag-iral. Ang simoy ng hangin ay may kakaibang samyo, isang halimuyak na nagdadala ng alaala ng isang pag-ibig na hindi natapos. Habang naglalakad ako sa landas na tila gawa ng bolang liwanag mula sa mga alitaptap, naramdaman ko ang isang di maipaliwanag na puwersa na humahatak sa akin. Sa kabila ng takot, ang aking puso ay nag-uumapaw ng saya at pananabik. Sa wakas, matutuloy ko na ang pakikipagsapalaran sa lugar na ito kung saan ang oras ay tila walang kapangyarihan. Ang mga hakbang ko ay nagdala sa akin sa isang malaparaisong hardin, puno ng makukulay na bulaklak at umaapaw sa buhay. Sa gitna nito, may isang maliit na lawa na kumikislap sa sinag ng buwan. Doon, may isang figura na nakatayo, nakatingin sa malayo. Ang kanyang anyo ay pamilyar, ang kanyang presensya ay tila isang bahagi ng akin. Ang kanyang pagtingin ay puno ng pagnanasa at pangungulila, na parang hinihintay niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Altia, tawag niya. Ang pangalan ko ay tila musika sa hangin. Sa bawat pagbigkas niya, may mga alaala na bumabalik sa akin, mga alaala ng nakaraang buhay kung saan kami ay magkasama, puno ng tawanan at pag-ibig. Lucas, sagot ko. Ang pangalan niya ay parang matagal nang nakaukit sa aking puso. Ang mga alaala ay dumaloy tulad ng ilog. Bumabalik ang mga larawan ng aming nakaraang buhay. Ang mga sandali ng kaligayahan at pagdurusa na magkasama naming hinarap ay hindi naglaho, bagkus ay naging bahagi ng aming mga kaluluwa. Nilapitan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit may isang lihim na nakatago sa likod ng kanyang taman ng ngiti. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ang mga pag-aalinlangan na bumabalot sa kanyang puso. Matagal na kitang hinihintay, Althea! Sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Sa tuwing magising ako sa mundong ito, umaasa akong makikita kita muli. Ngunit bakit ako, Lucas? Ano ang koneksyon natin sa lugar na ito? Tanong ko. Hinahanap ang kasagutan sa pagitan ng mga alitaptap na naglalagablab sa paligid. Ang mundong ito ay nilikha mula sa ating mga alaala, mula sa ating mga damdamin. Ito ang ating kanlungan, ang lugar kung saan ang ating pag-ibig ay hindi kailanman mawawala. Paliwanag niya. Ngunit may isang bagay na nagtatago sa likod ng kanyang mga salita. Habang nakikinig ako sa kanya, naramdaman ko ang kakaibang bagay sa hangin. Parang may banta na hindi nakikita. Isang panganib na nagmumula sa mismong mundong ito. Sa bawat segundo, ang hardin ay nagbabago.
Ang mga bulaklak ay unti-unting nalalanta. Ang hangin ay nagiging mabigat. May isang bagay na hindi mo sinasabi sa akin, Lucas. Sabi ko, nararamdaman ang pag-aalinlangan na bumabalot sa akin. Althea, sa lugar na ito, ang ating mga alaala ay hindi lamang mga kwento. Ang mga ito ay puwersa na nagpapanatili sa mundong ito. Ngunit mayroong mga nilalang na nais kunin ito. Mga nilalang na nais sirain ang ating koneksyon. Sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Tumingin ako sa paligid, sa mga anino na nagsisimulang lumitaw sa dilim. Ang mga ito ay mga anino nung nakaraan. Mga piraso ng aming mga alaala na naghahanap ng kalayaan. Ang kanilang presensya ay nagpaparamdam sa akin ng takot, ngunit sa ilalim nito ay may isang katotohanan na kailangan kong malaman. Lucas, ano ang mangyayari kung makuha nila ang ating mga alaala? Tanong ko. Ang aking tinig ay nag-aalangan. Kailangan tayong magising mula sa mundong ito bago pa nila makuha ang lahat. Kung hindi, ang ating pag-ibig, ang ating mga alaala, mawawala ang lahat, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang oras ay nagmamadali. Ang mga anino ay papalapit. Sa bawat sandali, ang panganib ay nagiging mas malinaw. Nararamdaman ko ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot ng kapalaran na nag-uugnay sa aming dalawa. Paano tayo makakabalik? Tanong ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang isang anino ay lumitaw sa likuran niya. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa kasamaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin. Ang mga anino ay umikot. At ang pag-ibig na akala ko'y ligtas na sa mundong ito ay biglang napuno ng panganib. Ang mga anino ay lumapit at sa kanilang paglapit, naramdaman ko ang hangin na nagbago. Ang paligid ay nag-iba. Ito ba ang katapusan ng lahat? O ito ay simula ng isang bagong yugto? Ang malamlam na sinag ng buwan ay tumatago sa mga siwang ng makakapal na ulap. Habang ako'y naglalakad sa isang tila, walang katapusang kagubatan. Madilim at tahimik ang paligid, na para bang isang panaginip na walang hanggan. Subalit, sa kabila ng dilim, ay may isang liwanag na palaging umaaligid sa akin. Nagbibigay ng gabay sa aking bawat hakbang. Ito ang liwanag na matagal ko nang sinusundan. Umaasang ito'y magdadala sa akin sa kanya. Ang lalaking naging dahilan ng muling pagtibok ng aking puso sa kabilang mundo. Sa maraming pagkakataon, naiisip kong baka isa lamang itong ilusyon na dulot ng aking pagnanasa. Ngunit sa bawat pagdududa ay may kakaibang sigla at init na bumabalot sa akin, na tila ba ang kanyang mga bisig ay nag-aanyaya. Sinusundan ko ang liwanag patungo sa isang lugar na hindi ko pa kailanman narating. Ang mga puno'y unti-unting nagkakaroon ng kulay at ang hangin ay nagiging mas sariwa. Nararamdaman ko na ang kanyang presensya at ang aking puso ay nag-uumapaw sa kaba at pananabik. Sa wakas, dumating ako sa isang malawak na parang. Ang liwanag ay naging mas maliwanag, halos nakakasilaw. Sa gitna ng parang ay may isang lalaki nakatayo at tila naghihintay. Ang kanyang anyo ay pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakilala. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan, puno ng lihim at hinagap. Lumapit ako sa kanya, at sa bawat hakbang ay unti-unting bumabalik ang mga alaala ng nakaraan na tila mga pahina ng libro na muling binubuklat. Nahanap din kita, ang tanging nasambit ko nang magtagpo ang aming mga mata. May ngiti sa kanyang labi, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko kayang ipaliwanag. Matagal kitang hinintay, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng init at kapayapaan. Sa bawat paglipas ng panahon, umaasa akong darating ang araw na ito. Habang kami magkatabi, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon, na para bang kami dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana.
Ang kanyang mga kamay ay marahang humaplos sa aking pisngi. At sa sandaling iyon, lahat ng aking mga pangarap at pag-aalinlangan ay naglaho. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa akin na nagtataka. Bakit tila may kulang? Bakit sa kabila ng ligaya ay may pumipigil sa akin na lubos na magpakalaya? Ito ba ang ating kapalaran? Tanong ko sa kanya. Umaasang ang kanyang sagot ay magbibigay linaw sa aking puso. Ang kapalaran ay isang misteryo, sagot niya. Ngunit alam kong narito tayo sa tamang panahon at lugar. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa kanyang mga bisig, ay nakaramdam ako ng kapayapaan na tila walang hanggan. Ngunit sa likod ng kanyang yakap, ay may naramdaman akong kakaiba, isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko maintindihan. At doon, sa gitna ng aming yakap, ay may pumasok na alaala sa aking isipan. Isang alaala ng isang pangako ng muling pagkikita. Bakit tila pamilyar ang lahat ng ito? Bulong ko sa aking sarili, ngunit narinig niya ito. Dahil ito'y hindi ang unang pagkakataon, sagot niya, at sa kanyang mga salita ay may biglang bumalik na alaala sa akin. Ang alaala ng isang nakaraang buhay kung saan kami nagmahalan ngunit hindi nagkatuluyan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Kami mga kaluluwang paulit-ulit na nagtatagpo sa iba't ibang panahon at lugar, ngunit lagi na lang may pumipigil na hindi ko maintindihan. At sa muling pagkakatagpo namin ngayon, isang takot ang bumalot sa akin. Ang takot na baka ito'y muli lamang naming maranasan. Ngunit bago ko pa man masagot ang mga katanungan sa aking isipan, biglang nagbago ang lahat. Ang liwanag na pumapaligid sa amin ay unti-unting naglaho, at ang paligid ay napalibutan ng kadiliman. Ang kanyang anyo ay naging malabo, at sa isang iglap, siya'y naglaho na lamang na tila isang panaginip na hindi ko mahawakan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman, ang sakit ng muling pagkakahiwalay. Subalit sa kabila ng lahat, may isang bagay akong natutunan. Ang aming pag-ibig ay hindi nagtatapos sa isang pagkakataon lamang. Sa bawat paglipas ng panahon, kami muling magtatagpo. Ngunit ang tanong na naiwan sa aking isipan ay ito. Sa susunod na pagkakataon, magiging sapat na ba ang aming pag-ibig upang mapaglabanan ang lahat ng hadlang? Sa kabila ng mga ulap at liwanag na pumapaligid sa akin, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking mga palad. Para bang may kamay na humahawak sa akin, mahigpit ngunit puno ng pag-aaruga. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila pamilyar ang init na ito, parang nagmula ito sa isang taong matagal ko nang kilala. Sa aking pagmulat, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na madalas lumitaw sa aking mga panaginip. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa at pagmamahal, tila ba matagal na niya akong hinihintay. Ngunit paano ito posible? Ako ay nasa ibang mundo. Isang mundo na hindi ko pa ganap na nauunawaan. Ikaw nga ba yun? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig, puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa sa katotohanan. Ngumiti siya, isang nangiti na nagpapagaan sa aking kalooban. Oo, ako ito, sagot niya. Ang boses niya ay tila musika sa aking pandinig. Matagal kitang hinintay at sa wakas ay nandito ka na. Sa mga sandaling iyon, ang mga alaala ay bumalik sa akin ng tuluyan. Ang mga alaala ng isang nakaraang buhay kung saan kami magkasama. Isang buhay na puno ng saya at hirap, ngunit hindi kailanman nawala ng pagmamahal. Nakilala ko siya sa mundong iyon bilang si Elias, ang lalaking nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, siya'y ibang-iba na. Mas matatag at puno ng misteryo. Ano ang nangyari sa atin? Tinanong ko habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aming nakaraan. Bakit tayo nagkahiwalay? Dokolumen, huminga siya ng malalim
Tila ba tinatandaan ang mga alaalang matagal nang nakabaon. Nang mangyari ang trahedya, napilitan tayong maghiwalay. Ipinangako ko sa iyo na kahit saang mundo tayo makarating, hahanapin kita. At ngayon, narito na tayo. Napaisip ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko akalaing ang aming sumpaan ay aabot hanggang sa kabilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami, magkasama muli. Ngunit sa kabila ng saya ng muling pagkikita, may isang bahagi ng aking kalooban na nagdududa. Parang may kulang. May misteryo na kailangan kong malaman. Ngunit paano ko malalaman na ito nga ang tamang desisyon? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Paano kung ito'y bahagi lamang ng isang mas malaking plano? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga, narito tayo at magkasama nating haharapin ang kahit anong pagsubok. Sa kanyang mga salita, unti-unting nawala ang aking pagdududa. Naramdaman ko ang katiyakan na kahit saan man kami dalhin ng tadhana, lagi kaming may pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Marami pang pagsubok ang darating at kinakailangan naming maging handa. Habang naglalakad kami sa maliwanag na landas na ito, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay unti-unting napalitan ng kadiliman at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Si Elias ay biglang tumigil at tinitigan ako ng seryoso. May kailangan kang malaman, sabi niya. Ang boses niya'y puno ng pagkabahala. May isa pang nilalang sa mundong ito na nagmamasid sa atin. Hindi siya natuwa sa ating muling pagkikita. Labis akong naguluhan. Sino ang nilalang na ito? At bakit siya nagmamasid sa amin? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng kaba. Basta't maging mapagmasid ka, sagot niya. Hindi lahat ng nandito ay kaibigan natin. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dilim, ngunit alam kong kailangan naming maging handa. Ang aming muling pagkikita ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi simula rin ng panibagong pakikipagsapalaran. Sa likod ng bawat ngiti at yakap, may banta na hindi pa namin nauunawaan. Habang kaming naglalakad, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng aking puso na puno ng pag-asa. Ano man ang mangyari, alam kong hindi ko haharapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng katiyakan na iyon, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pangamba. Isang pangambang hindi ko pa lubos na nauunawaan. At sa gabing iyon, habang kami naglalakad sa landas ng kadiliman, naramdaman ko ang biglang pag-uga ng lupa. Isang pamilyar na boses ang dumagundong mula sa likuran namin. Isang boses na naghatid ng kilabot sa aking kalamnan. Sino ka? Tanong ko. Ngunit ang sagot ay naglaho sa hangin. Alam kong ito'y simula ng panibagong kabanata ng aming kwento, isang kabanata na puno ng misteryo at panganib na kailangan naming harapin ng magkasama. Sa bawat hakbang ko sa mundo ng mga anino, ang puso ko'y tila isang tambol na walang tigil sa pagtibok. Isang ritmo ng pag-asam, ng takot, at ng pag-ibig na matagal ko nang nawala. Ang mga puno sa paligid ay tila buhay na nakikiramdam sa bawat galaw ko. Ang mga dahon nila'y bumubulong ng mga lihim na tanging ako lamang ang makakaunawa. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar na ito, alam kong hindi ako dapat magpakampante. Ang bawat sulok ay may misteryo. Bawat anino'y may kwento. Hindi ko maalis sa isip ko ang lalaking naghihintay sa kabilang buhay. Ang kanyang mga mata, na puno ng pag-asa at pagnanasa, ay parang mga bituin na naggagabay sa akin sa dilim. Sa bawat gabi, sa bawat panaginip, siya'y naroroon. Tila isang bahagi ng sarili kong kaluluwa na matagal nang nawawala. Nararamdaman ko ang koneksyon na minsang nawala
At ngayon ay bumabalik na muli. Ngunit paano? Paano nga ba kami muling nagtagpo sa mundong ito? Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking pisngi. Tila mga kamay ng isang kaibigan na nag-aalok ng kaalaman. Sa di kalayuan, may nakita akong liwanag, isang liwanag na hindi ko pa nasisilayan sa mundong ito. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Dahan-dahang naglakad patungo sa pinagmumula ng liwanag. Sa bawat hakbang, ang paligid ay nagbabago. Ang dilim ay napapalitan ng mga kulay na hindi ko maipaliwanag. Ang mga puno ay unti-unting nagiging mga haligi ng marmol. Ang lupa ay nagiging kristal na tila salamin. Hanggang sa marating ko ang isang pintuan. Isang pintuang yari sa ginto, kumikinang sa harap ko na parang isang bituin sa kadiliman. Sa bawat paglapit ko, nararamdaman ko ang enerhiya nito, isang enerhiyang puno ng pag-asa, puno ng mga pagkakataon. Hinawakan ko ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Ang liwanag ay lumukob sa akin, tila isang yakap na matagal ko nang hinahanap. Sa loob ng pintuan ay isang silid na puno ng mga alaala. Mga alaala ng nakaraan, ng mga buhay na minsang isinakripisyo para sa pag-ibig. Sa gitna ng silid ay isang altar, at sa altar ay naroroon ng isang kristal, kumikinang sa iba't ibang kulay. Sa kristal na yon, nakita ko ang mga mukha ng mga taong mahalaga sa akin. Ang aking pamilya, mga kaibigan, at siya. Siya na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Ang mga alaalay bumalik sa akin na parang isang agos ng tubig. Walang tigil, walang pag-aatubili. Ang mga tawanan, ang mga pag-iyak, ang mga pangakong binitiwan. Ang lahat ng iyon ay nasa kristal, isang testamento ng pag-ibig na hindi kailanman nagwagi sa mundong ito. Sa paglapit ko sa altar, naramdaman ko ang presensya niya, ang kanyang init, ang kanyang pagnanasa. Ang kanyang mga mata, puno ng pag-ibig na hindi nagbago. Sa isang iglap, siya'y naroroon na. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam ko na siya iyon. Ang kanyang anyo, ang kanyang diwa. Matagal kitang hinintay, ang sabi niya. Ang boses niya'y musika sa aking pandinig. Matagal kong hiniling na makarating ka sa mundong ito. Hindi ko alam ang isasagot. Ang mga salita ay tila naglaho sa hangin. Ngunit ang puso ko'y puno ng damdamin. Naglapat ang aming mga kamay, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Ngunit hindi tayo maaaring manatili rito, ang sabi niya. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata. May kapalaran tayong dapat harapin. May mga pagsubok na darating. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Ang kristal ay nagbigay ng isang hula, isang pangitain ng isang digmaang paparating, ng mga kaluluwang naglalaban para sa kapalaran ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, kami ang nasa sentro. Hindi ko mapigilan ang takot, ngunit alam ko na hindi ako nag-iisa. Kasama ko siya, sa mundong ito, sa laban ng darating. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang tunay na halaga ng pag-ibig, ang tunay na sakripisyo na handa kong gawin. Sa likod ng altar, isa pang pintuan ang lumitaw. Tinatawag kami, isang bagong landas, isang bagong simula. Ngunit sa likod ng pintuan, naramdaman ko ang panganib, isang panganib na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, alam kong kailangan naming tahakin ang landas na iyon. Sa pagpasok namin sa pintuan, alam kong hindi na kami makakabalik pa. Ngunit ang pag-ibig namin, ang koneksyon namin, ay sapat na upang harapin ang anumang pagsubok na darating. At sa dulo ng pintuan, isang liwanag ang naghintay. Isang misteryo. Isang simula ng isang kwento na hindi pa tapos. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naglakad. Ang bawat hakbang ko ay parang lumulubog sa malaabo na lupa ng lugar na ito. Madilim, tahimik, at malamig.
parang ang mismong hangin ay puno ng panaghoy na hindi ko marinig ngunit nararamdaman ko sa aking puso. Ang paligid ay tila walang katapusan at ang kalangitan ay hindi sumisikat, walang bituin, walang buwan, isang kawalan na bumabalot sa akin. Ngunit patuloy akong naglakad. Hinahanap ko siya. Siya, ang lalaking nangako sa akin ng muli. Ang lalaking nagsabi na maghihintay siya sa kabilang buhay. Ang lalaking hindi ko maalala ang pangalan, na parang sinadyang burahin nito ng oras. Ngunit ang kanyang mukha ay nakaukit sa bawat sulok ng aking kaluluwa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paghila ng lugar na ito sa akin, parang gustong lunukin ng lupa ang aking mga paa. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang tumutulak na magpatuloy. Ang pakiramdam na malapit na siya, na naririto siya, na sa wakas ay makikita ko siyang muli. Isang malakas na tibok sa aking puso ang nag-uudyok sa akin. Pero teka, may tibok pa ba ang puso ko? Sa lugar na ito, parang wala na akong pisikal na anyo. Tingin ko'y kaluluwa na lang ako. Isang anino ng kung sino ako noon. May biglang tunog. Isang alingawngaw. Isang pamilyar na tinig. Aliana! Tumigil ako. Ang pangalan ko. Muli, narinig ko ito. Ngunit hindi ko alam kung saan galing. Parang isang bulong na dumaan sa hangin. Agad kong sinundan ang direksyon ng tunog, kahit na walang malinaw na landas, kahit na ang paligid ay parang sumisikip. Aliana! Muli. Ang tinig ay mas malinaw na ngayon. Malambing, puno ng pangungulila, ngunit may halong tamis. Ang tinig na yon, ang tinig niya. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko natitiyak, pero alam kong siya iyon. Ang tinig na tumatawag sa akin ay ang tinig ng lalaking hinahanap ko. Ang lalaking naghintay sa akin. Nasaan ka? Sigaw ko. Ngunit ang hangin ay parang sumipsip sa aking boses. Wala akong sagot na natanggap. Patuloy akong tumakbo, kahit na parang bumibigat ang bawat hakbang ko. Kahit na parang ang paligid ay tumututol sa pag-abanti ko. Hanggang sa makita ko siya. Nakatayo siya sa gitna ng kadiliman, ang kanyang anyo ay parang isang ilaw na nagliliwanag sa walang hanggang gabi. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, hindi nagbago. Siya pa rin ang lalaking bumihag sa puso ko, sa buhay na hindi ko na maalala ng buo. Ngunit ang kakaiba ay ang kanyang ekspresyon. Parang may lungkot sa kanyang mukha na hindi ko maipaliwanag. Aliana, sabi niya. Ngunit hindi siya gumalaw. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Kahit na hindi ko alam kung paano. Tumakbo ako papunta sa kanya. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Narito ka! Sigaw ko habang lumapit ako. Nahanap kita! Ngunit nang abutin ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang kakaibang lamig. Hindi siya gumalaw, pero nagsalita siya. Isang bagay na bumulong sa akin na kasing lamig ng hangin sa paligid. Aliana, patawarin mo ako! Napakunot ang noo ko. Patawarin ka? Para saan? Hindi siya sumagot. Sa halip, ang paligid ay biglang nagbago. Ang madilim na lupa ay nagkabitak. At ang kadiliman ay tila nagsimulang gumalaw. Parang may mga anino na bumabalot sa amin. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho sa harapan ko. Pero naririnig ko pa rin ang kanyang tinig. Hindi ito ang dapat mangyari. Hindi mo ako dapat hanapin. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumarak sa aking puso. Ano ang ibig mong sabihin? Naghintay ka sa akin, hindi ba? Nangako ka. Ngunit ang kanyang tinig ay naging mas mahina. Parang dinadala siya palayo ng hangin. Oo, naghintay ako. Pero hindi mo alam ang buong kwento, Aliana. Hindi mo alam kung sino ako noon at kung ano ang ginawa ko. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala, mga piraso ng imahe, mga tunog, mga damdamin. Isang masakit na sigaw, isang kaharian na nasunog, isang sagradong pangako na sinira. At siya?
Siya ang dahilan ng lahat. Siya ang lalaking sumira sa buhay ko noon. Napaatras ako, nanginginig, hindi makapaniwala. Ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ako. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, pero hindi siya tumingin sa akin. Oo, Aliana. Ako ang dahilan. At dahil sa ginawa ko, ito ang parusa ko. Ang maghintay sa iyo sa walang hanggang kadiliman, kahit alam kong hindi mo ako patatawarin. Ang paligid ay nagsimulang magkalamat. Ang lupa sa ilalim ko ay parang bumuka. Ang mga anino ay bumalot sa akin, hinihila ako palayo sa kanya. Pilit akong lumaban, pero ang lakas ng puwersa ay hindi ko kayang talunin. Hindi pa tapos ito. Sigaw niya bago tuluyang nawala ang kanyang anyo. Kapag nalaman mo ang buong kwento, Aliana, baka maiba ang desisyon mo. At bago ko pa siya masagot, ang lahat ay naglaho. Ang kadiliman, ang kanyang tinig, ang kanyang presensya. Ang huling bagay na naramdaman ko ay ang biglang pagbalik ng liwanag, isang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa akin. At pagkatapos, bumukas ang aking mga mata. Nasa isang lugar ako na hindi ko kilala. O siyang isang mundo na puno ng liwanag, ngunit ang puso ko ay puno ng tanong. Bakit niya ako sinaktan? At bakit may bahagi sa akin na gustong malaman ang buong kwento?